Nag-chapter kami, nabalian ako ng kaya hindi ako makapagtrabaho. Ito na yung kwento na talaga ng buhay ko na isi-share ko sa inyo at kay Kabitaan Clarence. Ayan, so siya po ay pumipila dito sa may market side, biyaheng pili, sayaw, hinadaran, yung way po na yan, araw-araw po yan. Tapos dun sa mga gusto pong magpa-service, pwede naman kayo mag-message. Din po, sa'yo? Dun sa account mo po, itong Batang Mendez nga po. Tapos sa mga gusto po ng umorder ng mga handmade, na mga parang po siya, crochet, na mga bulaklak. Mag-message lang po kayo kay Kuya Batang Mendez. So, yun lang guys. Thank you for watching. Peace out. Kuya Archie, thank you very much sa oras. Ayan. Ayan. What is up, Kabitaan? It's your Kabitaan Clarence back at it again. So, nandito naman tayo sa pang 20 na content creator dito pa rin sa Mugpog at kasama naman natin walang iba kundi si Batang Mendez. Thank you sa Sa time dahil in-interview mo ako sa mga oras na ito. Ano po bang pangalan niyo po sa talaga? Batang Mendez lang or Batang Mendez Vlog? Ngayon ginawa ko na lang siya na Batang Mendez para mas maiksi at mas madaling makita ng ating mga subscriber o ng ating mga manonood. Page po siya. Bukod, ibig sabihin, bukod pa po yung account po talaga. Bukod yung account ko dati Ano talaga. po bang totoong pangalan pala? Ang pangalan ko talaga is Archie Pineda Piñaverde. Yung Batang Mendez, parang Batang Mugpogenyo, gano'n. Kasi taga Mendez ka po, kaya naging Batang Mendez yung pangalan. So, Batang Mendez, ayan, ito po, yung pinakang Facebook account ni Kuya, Batang Mendez. Pero ano po yung tawag nila sa'yo, na nickname na lang? Sa ngayon, ang tawag nila sa akin ay Batang Mendez. Pero pag sa totoong pangalan po, Archie. Kuya Archie. Ayan po. So, pag-usapan po muna natin, bago po yung mga tungkol sa vlogging, ano po ang pinagkakaabalahan ni Batang Mendez sa araw-araw po na buhay, yung routine, yung pagkising sa umaga hanggang gabi? Bali ngayon, ganito ang Kabitaan. Nag-aintindi ako sa bahay. Nag-saig, nagaluto ako ng mga pagkain ng mga bata dahil sila ay may pasok. Tapos nagabog ako ng aking mga alagang manok. At pagkatapos nun, magbabiyahe ng aking tricycle. Yan ang nagkakitaan ko sa araw-araw. Yan ang aking hanap buhay mula noong 2020. Pandemic days. Pandemic pa yan. Noon nag-umpisa. Pero bago po yan, may naging ibang trabaho ka pa po dati. Meron akong naging ibang trabaho dati sa Maynila. Naging gasoline boy ako sa Maynila. Anong taon po yan? 2013 siguro. 2013. Ilang years ka rin po dun? 1 year ako mahigit. Pero bukod sa doon, naging janitor din ako sa Mercury Drug. Sa Manila rin po yan? Sa Tondo, Manila. Tapos, lumipat ako ng Cavite, sa Carmona, Cavite. Nagtrabaho ako sa kumpanya ng Colgate. Plus na pinagtrabahuhan ko talaga sa kumpanya. Tapos, tumawid ka na po. Tumawid Bumalik ka na na dito ako. sa Marinduque. Tumawid ako dito sa Marinduque. Sabi ko, wala akong hindi mabubuhay ang pamilya ko dito. Gawa ng napakalit na sahod. Tapos lahat doon, babayaran mo, bibilin mo. 295 lang ang sahod ko noon. Wala talagang halos may padala ka sa pamilya mo pagka nandun ka na nung panahon na yun. Pero naisip ko yun na sabi ko, buti pa maglukad na lang ako. Baka mabuhay ko pa yung pamilya ko. Yun na, naglukad na lang ako. Pagbalik, naglukad ka po muna, hindi agad tricycle. Oo, hindi na agad. Hindi agad tricycle. Ilan po bang anak niyo po? Bali, ang anak ko is dalawang lalaki. Kung nasa Manila ka po, may anak ka na po, no? Meron na. Dalawa na rin. Isa pala ang yun. Isa pa lang po. Tapos yung pag-uwi ko yun sa Canada. Ngayon po, ilang taon na po yung pinakapangalan niyo? Yung panganay ko ay 19. 19. Ay, di college po siya ngayon. First year college. Saan po nag-aaral? Tapos, nag-aaral siya isa, MSc. Tapos yung isa po, yung bunso. Bali yung pangalawa, grade 9. Sa Butansapa naman nag-aaral siya. Medyo hindi naman ganun kalayo yung pagitan. Sa Butansapa. Tapos si ma'am naman po, yung partner niyo po, ano pong ginagawa po? Dati siya na ibang bansa, Taiwan. Abroad si, si ate. Tumagal siya doon ng bali 8 years. Nasaan ka po niyan? Nandito ako sa... Nandito ka na po sa Marinduque niya nung siya po ay nasa Taiwan. 8 years naman po siya doon. Noong mga panahong yun, nung umalis siya ng Taiwan, bago siya umalis ng Taiwan, nadisigurasya ako noon. Gumawa ng chapter kami, nabalian ako ng kaya hindi ako makapagtrabaho. Balikat, hindi ako makapagtrabaho noon 1 year. Then nagdesisyon siya na umalis. Sabi ko, sige, kung yan ang nakaganda ng sitwasyon natin at mahirap ang buhay, hindi ako makapagtrabaho, walang kita, walang income. Na ibang bansa siya. Hanggang sa 2020 yun, doon ako nag-umpisa na pag-tricycle, nakabili kami ng tricycle. Doon na nag-umpisa yung pag-tricycle. Yun ang hanap buhay ko na hanggang ngayon. Yun po, pinagkakabalan niyo po talaga sa araw-araw. Dito po kayo nakapila sa may market side. Anong biyahe po yan? Bali, ang pilahan namin ay dito sa market side. Tapos, ang biyahe namin is Pili, Mindis, Sayaw, Pinadaran at saka Dinahunan. Yun ang ruta niyo po, araw-araw. Yun ang ruta namin araw-araw. Pero nagsiservice ka din po, yung halimbawa ibig gusto magpa-service. Yung parang arkilado. Oo, nagsiservice din ako. Bali, pag pinupuntahan ako sa bahay at tinatawagan ako yun, nagsiservice ako kanila. Ayun. So, yun po yung pinakang ni Kuya
Batang Mendez background, yung ginagawa niya sa araw-araw pag hindi siya nagpa-vlog. Kasi syempre po, yung mga video naman natin sa Facebook, datiting lang yun na piraso ng totoong buhay po natin. So pag-usapan na po natin, paano ka po napunta naman sa mundo ng vlogging? Meron ka po bang naging parang inspirasyon, idol, na naisip mo na mag-vlog din kaya ako? Yung ganun po, ano yung kwento? Tsaka kailan po nag-start? Ayun, ito na nga mga idol, mga viewers ni Kabitaan. Ito na yung kwento na talaga ng buhay ko na isi-share ko sa inyo at kay Kabitaan Clarence. Ako talaga, wala akong plano talagang mag-vlog. Sa totoo lang, wala akong plano mag-vlog. Isang kasama ko sa fraternity na si Idol Jones ang nag-kumbinsi sa akin. Talagang noon pa lang napapanood ko na yung vlog niya. Siyempre, matagal na, para mga 3 years na siya nag-umpisang mag-vlog. Sabi niya sa akin, Tol, maganda man din na nag-vlog, subukan mo. Ayun, parang doon na nag-umpisa. Hindi pa ako talaga marunong no. Naka-video-video Video ako, pa lang. tapos edit ako. Kung paano kaya ito, inaumpisahan ko ng pag-vlog. Yun, naturuan talaga ako dyan ni Idol kung paano. Kaya inasabi ko talaga sa mga bago pa lang mag-vlog yan, napakahirap. Mahirap talaga, ikaw ang editor, ikaw ang mag-voice over niyan. Lahat po, ikaw. Lahat. Bago Kaya maging kapag- video yan. Oo, bago maging video, napakahirap. Talagang pag sumikapan ninyo, kung gusto ninyo sumikat, kung gusto ninyo kumita, talagang magpakahirap kayo. Pero sa ngayon po, monetize na po yung page niyo. Bali yung monetize ko mga idol, dapat sana monetize na ako. Nawala siya. Hindi ko na siya nabalik. Ibig sabihin po, itong page mo ngayon, bago, Bago na lang, to. bago Ilang lang. followers na po siya? 5.3. 5.3 yung Oo. ngayon po. Oo. Pero kung naituloy yung nakaraan, nasa 10,000 baka plus na. nasahod na ako ngayon. Tungkol saan po ba yung mga contents mo po na ina-upload? Ang mga content ko is yung magpasaya ko lang yung mga viewers. Para siyang comedy na may halong drama, action. Talagang yun ang ano ko. Talagang voice over din ako pero Panood ko nung nakaraan ba, nag-voice over na si Kuya Batang Mendez. Bilis nga eh. Parang rapper. Pero bukod po sa pagbablog, tsaka po sa, ayan, sa pagta-tricycle, sa ginagawa niyo po, ano pa po iba yung mga hobby silig, kahit nung kabataan? Halimbawa ay, ano ka po ba, nag-basketball, yung mga ganyan, painting, yung mga ganun po. Ano po mga hobbies? ang hilig ko talaga nun, simula bata pa ako. Maliit pa ako, grade 4 pa ako talagang, yung tatay ko, mahilig siyang magdagat. Maliit pa ako, nasama na talaga ako sa dagat. Mahilig na akong manghuli ng mga katang, mga isda. At saka yung pagtutrumpo, yun. Yun ang hobby ko talaga. Text. Marami ko ding hobby nung araw, pero ngayong dumating na tayo sa ganitong edad, ang hobby ko pa rin is pagdadagat. Pero kasama ka rin po sa Marinduque Vloggers Exhibition Game. Oo, kasama din ako doon sa... Nalalaro ka rin po. Nalaro din ako. Minsan hindi lang tayo limitado kawa ng tayo pamilyado, hindi tayo araw-araw. Kailangan Kasi, unahin ang ano. importante ang oras, mahalaga ang oras kasi yung hanap buhay. Kung halimbawa, araw ng linggo, doon ka makita ng maganda tapos hindi ka nakapagbiyahe ng araw na yun, paano pag kinabukasan, Lunes na? Siyempre, kailangan mong bumili ng kailangan ng mga anak mo, gastusin sa araw-araw. Siyempre, priority natin is yung pamilya. Kaya, kaya- hindi ka na po masyado nakakapag ano. Oo, kaya bihira lang tayo. Trabaho talaga. Nakakasama Pag tayo. free, di nakakasama. Ito po, last na lang, Kuya Batang Mendez. Lahat po ng gusto mong batiin, sabihin, i-shoutout, tsaka i-promote na rin. Kung meron ka pong mga ibang ano ngayon, or si misis mo po, na racket, parang nakikita ko po nagagawa kayo ng anong bulaklak. Ayan, floor mo na po, ikaw na po yung bahala. Ang product po na ginagawa namin mag-asawa, pwedeng-pwede po kayong umorder. Sariling gawa po yan mga idol guys. Napakasulit, maganda, kayang-kaya po ng ating bulsa ang presyo. Isa rin po, si Kabitaan Clarence po ay ating suportahan din. Follow natin, like and share na kayo mga video. Ganun din po ako mga idol, paki-like and share. Ito po, yung Paki-follow page ng aking ni Kuya page. Batang Mendez. Ayan. Batang Mendez po. At yung iba po natin kasamahan, kagaya ni Idol Jones, ni Vincent Go, ni Kaamos. Marami pa pong iba, Lahat. lahat po yan. Lahat po. Ay shout out sa inyo at ipalo po natin lahat. Suportahan po natin ang kapwa natin vlogger. Balang araw po, ayan ay makakatulong din po sa inyo o sa ating lahat. Yun lamang po at maraming salamat po. Yun lang po masasabi ko. Doon sa aking po mga followers naman, maraming salamat po sa inyo dahil na-appreciate nyo ang aking mga upload video, photos, at saka text. Salamat po sa pag-share. At yun po ay napakalaking karangalan. Utang na loob po sa inyo. Sana po pagdating ng araw, ako naman po yung makatulong sa inyo. Yun lamang po at talagang maraming salamat po sa inyong lahat. Ayun guys, kapag ako nagustuhan nyo tong episode na to, MC Syrup Interview Episode 19. Ayan, Batang Mendez. Walang iba. Kumbaga ito yung page po niya, pa-follow na rin po. Tapos ito rin po yung page natin and pa-follow na rin. Nalaman po natin yung kwento ni Kuya Batang Mendez or Kuya Archie. Dito po sa short interview na to. Siya po ay pumipila dito sa may market side, biyaheng pili, sayaw, hinadaran, yung way po na yan, araw-araw po yan. Tapos doon sa mga gusto pong magpa-service, pwede naman kayo mag-message
din po. Ano, sa'yo? Dun sa account mo po, itong Batang Mendez nga po. Tapos, sa mga gusto po ng handmade, na mga parang ano po siya, crochet, na mga bulaklak. Yan, kung gusto nyo pong umorder at may mga okasyon po kayo or may gusto lang kayo bigyan kahit walang okasyon, ayan, mag-message lang po kayo kay Kuya Batang Mendez. Andun po, pinopost nyo naman po yung mga sample ng mga ginagawa niyo po na bulaklak. So, yun lang guys. Thank you for watching. Peace out. Ano, Kuya Archie, thank you very much sa oras. Ayan.